Bakit maraming Pilipino ang mahina sa English? Lahat halos tayo nag-English lessons na mahigit 10 taon. Grade 1 hanggang grade 6 noong grade school, first year hanggang fourth year high school. Lahat din halos ng sikat na kanta, palabas, at pelikula ay English. Ang video games, anime at ibang foreign shows English rin. Kung high school graduate ka, may mahigit 10 taon ng English lessons ka. Bakit hindi mo magamit ang English mo sa interview o trabaho? Kahit basic English ayaw lumabas. Magkaiba kasi ang tinuro sa atin sa school at yung English na ginagamit sa trabaho. Academic English ang tawag sa ginagamit natin sa school. Balikan natin yung rules nung mga naging teacher natin. Kapag nagsulat ka, dapat may paragraph na 5 hanggang 10 pangungusap. Mahaba ang mga sentence na pinapasulat sa atin na may komplikadong sentence structure. Examples ay yung compound, complex, at compound-complex sentences. Pagdating naman sa vocabulary, mas gusto ng mga guro na advance yung vocabulary words. Imbis na sabihin mo, I want to transfer so I could earn money. Gusto nila, I'm exploring career paths that will enhance my compensation. Iba pakinggan, no? Madalas, passive voice pa ang gamit instead na active voice. Napaka-indirect at non-confrontational ng gantong pananalita. Dahil sa rules na ito, hirap tayo makipag-usap ng diretso. Nakakalula rin kapag oras na magsulat. 3 sentences pa lang, suko na yung utak ko. Pag sinunod mo naman ang rules na to, mataas lagi ang score mo sa essay at schoolwork. Pero, kabaliktaran naman ang mangyayari pag ginamit mong stilong ito sa business at professional setting. May irita lang yung kausap mong employer at client. Ganto ang rules na natutunan ko nung nagtatrabaho na ako. Imbis na mahabang paragraph, isa-isang sentences lang yung isulat mo. Imbis na paragraph, gumawa ka ng mahabang listahan ng gusto mong sabihin, imbis na komplikadong bloke ng kasulatan. Igsian mo ang mga sentence. Huwag masyadong mahaba. Dapat isa lang ang point o mensahe ng bawat sentence. Mas mabuti pang damihan mo yung sentence basta isa-isa lang yung point o message. Nakakalito kasi ang isang sentence na maraming sinasabi. Gumamit ka rin ng mga simpleng salita. Mag-practice ka magsalita ng diretso. Sulat mo muna para mapag-aralan mo yung dating ng gusto mong sabihin. Nagbago lahat ng tinuruan ko gamit ang gantong technique. Kung dati 2 sentence ubus na rin sila, kaya na nila ngayon magsulat ng 20 hanggang 30 pages nang walang kahirap-hirap. Hindi sayang yung pinag-aralan mo nung grade school at high school. Mahina lang talagang diskarte ng instructor mo. Hindi ko rin sila masisisi. Ganun kasi ang training ng mga English teacher. Magkaiba talaga ang academic at business English. Sa academic, mas komplikado, mas maganda. Sa business o sa professional setting, mas simple, mas maganda. Sa professional setting kasi, ang goal ay magkaintindihan kayo. Magbibigay ako ng mga pwede mo baguhin para magamit mo na yung English mo. Bukas ulit.